Magandang umaga po sa ating lahat. Sa amin pong mga bisita, mga regular na dumadalo, isang mapagpalang araw po ng ating Panginoon at nawa ay gumawa ang Diyos sa ating buhay para sa araw na ito sa pamagitan ng pangangaral ng kanyang banal na salita. Mga kapatid, postpone po ang ating baptism ngayong araw na ito. At kung loloobin po ng Panginoon, ay itutuloy po natin ito sa first week ng September. Hindi po kasi natapos ang ating baptistry, kung kaya magkakaroon ho tayo ng mas mahabang panahon para ipanalangin ang ating mga candidate for baptism at the same time magkakaroon ng mahabang panahon ng pag-iisip ang ating mga babautismuhan. At ito po ay tinitingnan natin bilang isang probidensiya ng ating Diyos. Pero mga kapatid, tandaan natin na sa tuwing isusulong ng Diyos ang kanyang kaharian, laging may kasunod itong pagtutol ng kaaway. Kaya naman maging handa tayo, lalong-lalo na, kaya naman maging handa tayo sa posibilidad ng pag-atake ng kaaway, hindi lamang sa ating mga babautismuhan, kundi maging mismo sa ating iglesia. Sapagkat hindi hahayaan ng kaaway na maging ganong kadali lamang ang isang tagumpay ng iglesia. Ganito ang ating nakikita sa aklat ng Gawa. Mapapansin natin na habang lumalaganap ang salita ng Diyos, dumarami rin ang mga pagsubok at mga nagiging hadlang. Halimbawa na lamang, noong nangaral ang mga apostol ng buong tapang, libu-libong mga tao ang sumampalataya, ngunit ganun din ay naging matindi ang paglaban sa kanila ng mga pinuno ng mga Hudyo. At bagamat sinisikap ng unang iglesia na alagaan at tugunan ang pangailangan ng lahat ng mga miyembro, sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga may kayamanan ng kanilang mga lupa at ng kanilang mga bahay, may lumabas pa rin problema. May mga naging bulong-bulungan tungkol sa mga napapabayaang mga balo na hindi nabibigyan ng bahagi sa kanilang araw-araw na pangailangan. At ngayon, sa ating teksto, muli nating mababasa ang isa sa 7 diakono ng iglesyang ito. At ito ay si Esteban, isang matapat at isang matapang na diakono na nagpapatotoo sa ating Panginoong Kristo. Pero sa kabila nito siya'y inusig. At sa kasaysayan, siya ang naging kauna-unahang martir na Kristiyano. Mga kapatid, ipinapaalala sa atin ng buhay ni Esteban na ang pagkapatotoo ng pinapaalala sa atin ng buhay ni Esteban na ang buhay ng Kristiyano ay hindi tungkol sa kaginhawaan, kundi ito ay tungkol sa katapatan. At sa mga talatang ating pag-aaralan ngayon, makikita natin na ang katapangan ng kanyang patotoo at ang kabagsikan ng pagtutol ng mundo. Ito makikita natin kung paanong sa kabilang banda ay merong matapat na nangangaral ng ebanghelyo at sa kabilang banda ay merong mundo na uusig sa mga Kristiyano. So aniya ko po kayong buksan ng inyong mga Biblia sa aklat ng mga Gawa, kabanatang 6, talatang 8 hanggang 15. Subalit bago natin ito pag-aralan, tayo muna ay dumako sa Panginoon sa panalangin. Ama naming Diyos, ngayong umaga, muli kaming magsasama-sama sa iyong presensya upang mag-aral ng iyong mga salita. Ang aming dalangin, O Diyos, ay buksan ninyo ang aming pangunawa upang aming maintindihan ang mensaheng aming pag-aaralan. Nawa, Panginoon, hindi lamang ito magdagdag sa amin ng kaalaman, kundi ang mga katotohanan ng aming mapakinggan ay madala namin sa karunungan. Biyaan niyo kami, Panginoon, ng pangunawa sa iyong mga salita at bigyan niyo kami ng kakayanang may pamuhay ito sa aming mundo, sa aming pamumuhay bilang Kristiyano. Mangusap kayo sa amin sa magitan ng iyong salita. Sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen at amen.
Muli mga kapatid, aniya ko po kayong buksan ng inyong mga Biblia sa aklat po ng mga gawa, kabanata po ay 6, verse 8 to verse 15. Carlo, pakibaba na konti electric fan. Medyo inuubo lang ako. Okay. Buksan po natin chapter 6, verse 8 to verse 15. Sabi po ng verse 8, at si Esteban, na puspos ng biyaya at ng kapangyarihan, ay gumawa ng mga dakilang kababalaghan at mga tanda sa mga tao. Verse 9, datapwat nagsitindig ang ilan sa sinagoga na tinatawag na sinagoga ng mga Libertino at ng mga Sireneo at ng mga Alejandrino at ng mga taga-Silisya at taga-Asia na nakipagtalo kay Esteban. At hindi sila makalaban sa karunungan at sa espiritu na kanyang ipinangungusap. Nang magkagayoy nagsisuhol sila sa mga lalaki at nangagsabi, narinig namin siya'y nagsalita ng mga salitang kapusungan laban kay Moses at sa Diyos, at kanilang ginulo ang bayan at ang mga matanda at ang mga skriba at kanilang dinaluhong at sinungguban si Esteban at dinala siya sa Sanhedrin. At nagagharap ng mga saksing sinungaling na nangagsasabi, ang taong ito'y hindi naglikat ng pagsasalita ng mga salitang laban dito sa dakong banal at sa kautusan. Sapagkat narinig namin kanyang sinabi na itong si Jesus na taga Nazaret ay iwawasak ang dakong ito at babaguhin ang mga kaguliang ibinigay sa atin ni Moses. At ang lahat ng nakaupo sa Sanhedrin na nagsisititig sa kaniya ay kanilang nakita ang kanyang mukha na katulad ng mukha ng isang anghel. Mga kapatid, binasa po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng mga gawa, kabanatang 6, talatang 8 hanggang 15, nawa ay pagpalain ng Panginoon ang pagbasa at pangangaral ng kanyang banal na salita. Pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong umaga ng matapat na pagpatotoo sa harap ng mga kalaban. Matapat na pagpatotoo sa harap ng mga kalaban. Nung nakaraang mensahe natin, napag-aralan natin ang pagtatalaga ng 7 diakono sa iglesia ng Jerusalem. At kasama sa kanila ay si Esteban. Ang pinakaunang ministeryo ni Esteban ay ang maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pangunguna sa pamamahagi ng mga pangailangan ng mga babaeng bao sa unang iglesia sa Bagong Tipan. Subalit ang ministeryo ni Esteban ay hindi po natali sa ganitong gawain lamang. Bagkus, bukod sa pangunguna sa pagpapakain sa mga balo, pinagkalooban din ng Panginoon si Esteban ng katapangan na maipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Now, hindi natin alam kung gaano katagal ang lumipas na panahon doon sa event na sila ay pinili para maging mga diakono at itong event na ating pinapag-aralan ngayon. Pero masasabi natin na maaaring naging mahusay ang naging pamumuno ni Esteban at ang ginawa niya marahil ay nagkaroon siya ng delegation sa ilang mga miyembro para tulungan siya sa mga gawain ng pamamahagi sa mga babaeng balo, kung kaya siya ay nagkaroon ng panahon para ipangaral ang ebanghelyo. Ganon din, gusto natin ipaalaala na hindi naman limitado ang mga diakono sa paglilingkod lamang sa mga dulang o sa paglilingkod lamang sa pagkapakain sa mga babaeng balo. Na katulad nitong si Esteban na kung saan ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na makapangaral ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Actually, bukod po kay Esteban, meron pang isang kilalang diakono ang nakita natin naging mangangaral. At ito po ay si Felipe, na tinawag pa nga si Felipe bilang isang evangelist. Pero sa pagsunod ni Esteban sa kalooban ng Panginoon na magpatotoo ng ebanghelyo sa harap ng mga tao, ang kabila nito ay dumana siya ng mga pag-uusig sa kapwa niya mga Hudyo,
Pero makikita natin sa ating talata ay binigyan siya ng Diyos ng tapang at ng karunungan na harapin ang kanyang mga kalaban. At dito kukuhanin ng ating mensahe ngayong umaga. And our message is this: ang matapat at matapang na nagpapatotoo sa Panginoong Hesukristo ay pinagkakalooban ng Diyos, ay pinangakuan ng Diyos na bibigyang karunungan ng banal na Espiritu kahit sa harap ng mga kalaban ng Ebanghelyo. Ito yung pangako na dapat nating panghawakan, pangako na ibinigay noon at pangako na nananatili sa atin na ang lahat ng tao, na mga mananampalataya na matapang na nagbabahagi ng Ebanghelyo ay pinangakuan ng kapangyarihan at ng karunungan ng banal na Espiritu. Karaniwan na ang takot at ang kawalan ng sapat na karunungan ang laging nagiging dahilan ng mga tao o ng mga Kristiyano para hindi o kaya ay mag-alinlangan sa pag-iibanghelyo. Ito yung laging nating dahilan, yung takot na baka hindi natin masagot ang mga tanong sa atin ng mga taong ating babahaginan. Nawa mga kapatid, ang mensahe ngayong umaga ay humamon sa bawat isa sa atin dito at palakasin ang loob natin sa pag-iibanghelyo dahil may pangako ang Diyos at ito ay totoo sa bawat isang matapang at matapat na nagbabahagi ng Ebanghelyo. Sa umagang ito, may tatlong bagay tayong titingnan mula sa ating teksto. Una, titingnan natin dito na puspos ng banal na Espiritu si Esteban. Pangalawa, titingnan natin na puspusan ang pagtanggi ng mga kalaban ni Esteban. At ang pangatlo ay pinaliwanag ang mukha ni Esteban. Okay? Etong tatlong bagay na ito ang ating pong titingnan. Una, tingnan natin na sinabi na si Esteban ay puspos ng banal na Espiritu. Verse 8 and verse 10. At si Esteban na puspos ng biyaya at ng kapangyarihan ay gumawa ng mga dakilang kababalaghan at mga tanda sa mga tao. Jump tayo sa verse 10. At hindi sila makalaban sa karunungan at sa Espiritu na kaniyang ipinangusap. So pansinin natin muna mga kapatid, balikan natin. Nung una, si Esteban na inilarawan bilang puspos ng Espiritu at ng karunungan. Yan po ay sa verse 3. Then sa verse 5, siya inilarawan bilang puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo. At pagdating ngayon sa verse 8, siya inilarawan bilang puspos ng biyaya at ng kapangyarihan. Ang ibig sabihin lamang ng mga talatang ito, ng mga paglalarawan na ito, lahat ng kapangyarihan na tinataglay ni Esteban ay mula sa pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Kung ating matatandaan mga kapatid, ay ito yung mga katangian na ipinapahanap ng mga apostol doon sa mga lalaki na maglilingkod doon sa mga babaeng napapabayaan sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon sa Acts chapter 6 verse 3, dapat daw ang mga lalaking pipiliin ay mayroong mabuting patotoo at puspos ng banal na Espiritu. Nang ibig sabihin, araw-araw silang mamumuhay sa ilalim ng pamamahala ng banal na Espiritu. Pero kung ating iisipin, bakit kaya kailangan pa na maging ganito yung katangian nitong mga lalaking pipiliin na maglilingkod lamang naman sa pamamahagi ng mga pagkain ng mga babaeng balo? Kumbaga, ang ibig sabihin kasi ng deacon is parang waiter. Bakit kaya kinakailangan pa na puspos ng banal na Espiritu at may mga kakaibang katangian etong mga diakono na ganito lamang ang gagawin? Gusto ko ipaalala sa inyo mga kapatid na ang mga lalaking piniling ito ay hindi lamang maglilingkod para mag-serve ng pagkain sa mga babaeng balo.
Tandaan natin, ang diakono ay isang opisina ng iglesia at hindi ito isang basta ordinaryong ministeryo lamang. Kung kaya dahil ito isang opisina, nangangailangan ito ng mga mabubuting katangian. Inarawan po ni Lucas si Esteban na isang taong puspos ng banal na espiritu at inilarawan niya ito sa magitan ng kanyang mga gawa. Ayon sa ating talata, si Esteban ay nakagawa ng mga kababalaghan at mga tanda, signs and wonders. At ang kanyang mga naging ugali at karunungan ay higit sa kanyang mga kalaban. Now, muli kong gustong ipaalala sa inyo mga kapatid na ang paggawa ng tanda at kababalaghan ay hindi pangkaraniwan sa lahat ng tao at hindi pangkaraniwan sa lahat ng panahon. Ito ay isang transitional period lamang para patotohanan ang mensahe at ang mensahero. Sa bagong tipan, tangi ang 12 apostol. Si Pablo, si Esteban, si Felipe at si Barnabas lamang ang sinabi ng banal na kasulatan na nakagawa ng mga signs and wonders o ng mga tanda at kababalaghan. Dahil dito, pinapatunayan nito na hindi totoo yung mga pag-angkin ng maraming mga tao na hanggang ngayon ay meron pa rin mga signs and wonder. Ang tanong sa atin, kailan ba tayo dapat maglingkod sa Panginoon? Ito ba ay kapag ako ay nakakaramdam na ako ay puspos ng banal na espiritu, tsaka ba ako maglilingkod sa Panginoon? Ang sagot natin ay hindi. Hindi natin kailangang hintayin na palakasin muna tayo ng Diyos bago tayo sumunod. Bagkus ang dapat nating gawin, sumunod muna tayo at saka nating asahan ang pagpapalakas sa atin ng Diyos. Tayo ay sumunod muna na may pagtitiwala na palalakasin tayo ng Diyos sa ating pag-iibanghelyo. Ganito ang makikita natin sa buhay ni Esteban. Siya ay sumunod muna sa Panginoon at sa kanyang pagsunod, siya ay pinalakas, siya ay pinatapang at siya ay binigyan ng Diyos ng kakaibang karunungan upang magapi niya ang kanyang mga kalaban. Sabi ng verse 10, at hindi sila makalaban sa karunungan at sa espiritu na kanyang ipinapangusap. Mga kapatid, alin niyo po ba ng talatang ito ay katuparan ng ipinangako ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad? Kung saan mismong sinabi ng Panginoon at ipinangako mismo ng Panginoon sa kanila na kapag sila'y dadalhin sa harapan ng mga sinagoga, sa harapan ng mga pinuro, ituturo mismo sa kanila ng banal na espiritu sa oras na yon ang mga bagay na dapat nilang sabihin. Yan ang sabi ng Luke chapter 12 verse 12. Na kapag sila'y humarap sa mga kalaban, kapag sila'y humarap sa mga tao, nandoon ang paggabay at pagtulong ng banal na espiritu upang malaman nila ang mga salitang dapat nilang salitain. Now, palalaw lang sa inyo mga kapatid na ang mga katangiang ito ay hindi nabubuo o nangyayari sa isang iglap lamang o sa isang pambihirang pangyayari. Ang pagkapuspos ng banal na espiritu ay isang mahabang panahon ng pamumuhay sa espiritu. Ang ibig sabihin, ang ating punto dito, ang pagiging puspos ng espiritu ay lumalagong proseso hanggang dumating sa maturidad. Ang ibig sabihin na pupuspos ng banal na espiritu ang isang tao kapag siya'y dumating sa maturidad ng kanyang pananampalataya. Habang ginagawa natin ng matapat ang ating mga tungkulin, matapat natin ginagamit ang mga paraan ng biyaya ng Diyos, ang Diyos ang nagpapalago ng mga biyayang ito sa ating puso at sa ating buhay. Kaya ang Diyos ang nagbibigay ng kapangyarihan upang tayo ay maging matapat at matapang na tagapagpatotoo para sa Kanya. At si Esteban ay larawan ng isang tao na hindi umaasa sa kanyang sariling karunungan, kundi umaasa sa kapangyarihan ng Diyos. Ang tanong natin, paano ba nagkaroon ng kakaibang karunungan si Esteban na kahit sino sa kanyang mga kalaban ay walang maisagot sa kanya? Pero bago ko sagutin yan, gusto ko munang bigyan kayo ng
pagpapaliwanag sa pagkakaiba ng kaalaman at ng karunungan, ng knowledge and wisdom. Marami na akong mga pagkakataon na nakakarinig ng mga prayer request na ang kanilang panalangin ay bigyan sila ng Panginoon ng knowledge and wisdom. Ano yung pang pagkakaiba ng knowledge at saka ng wisdom? Okay? Pag sinabi nating knowledge o kaalaman, ito po ay ang pagkakaroon ng impormasyon patungkol sa katotohanan, lalong-lalo na sa salita ng Diyos. Maaari po tayong magkaroon ng maraming kaalaman sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa at pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Subalit, ang magkaroon ng kaalaman o ng knowledge ay hindi sapat kung ito ay hindi madadala sa karunungan. Ano naman ang karunungan o wisdom? Ang wisdom ay ang abilidad na maisagawa ang iyong nalalaman, lalo na ang maisagawa ang kalooban ng Diyos. Ngayon, nananalangin tayo ng wisdom mula sa Panginoon. Pero kung kulang ka ng kaalaman sa salita ng Diyos, hindi maaaring magkaroon ka ng karunungan. In short, ang karunungan ay nagmumula sa iyong mga nalalaman. Kaya kung ikaw ay kulang ng kaalaman, hindi ka maaaring magkaroon ng karunungan na mula sa Diyos. Magkakaroon ka lamang ng karunungan na mula sa Diyos kapag ikaw ay maraming nalalaman ng mga katotohanan mula sa salita ng Diyos. Si Esteban, alam niya ang halaga ng kaligtasan. Alam niya sa puso at isipan ang ebanghelyo ni Kristo. Kaya ang kaalaman na ito ay naging karunungan sa pagkilos ng banal na espiritu. Ito po ang dahilan kung bakit walang may sagot. Excuse me. Ito po yung dahilan kung bakit walang may sagot sa kanya ang kanyang mga kalaban. Dahil ang pagkakaiba ni Esteban at ng kanyang mga kalaban, si Esteban ay napuno ng kaalaman at ito ay nai-apply niya sa karunungan. Ang kanyang mga kalaban ay meron lamang kaalaman pero nagkulang ng karunungan mula sa Diyos. At ganito yung dapat nating hangarin sa bawat pangangaral. Hindi lamang ang magpakita ng kagalingan, hindi lamang yung hangaan ng mga tao, kundi ang dapat nating hangarin ay kumilos ang banal na espiritu sa puso ng bawat pinapangaralan. Nang banal na espiritu ang mag-convict sa kanilang mga kasalanan at ang banal na espiritu ang magbigay sa kanila ng kakayanang maunawaan ang ebanghelyo ng Panginoong Kristo at kanilang maintindihan at tanggapin na ang tanging kailangan para sa kaligtasan ay si Kristo lamang. Ito yung kakulangan ng marami. Alam nila ang katotohanan na si Jesus lamang ang tagapagligtas, pero hindi dumarating ito sa kanila sa karunungan, sapagkat ayaw nilang tanggapin ang katotohanan na si Jesus lamang ang kailangan para sa kaligtasan. Kaya ang paalaala at hamon sa ating mga kapatid, palagi nating ipanalangin sa Panginoon na puspusin tayo ng banal na espiritu ng bawat kaalamang ating natututunan ay maging ating karunungan. Pangalawa, at ito yung mas mahaba, puspusan ang pagtanggi ng mga kalaban ni Esteban. Yan na makikita natin mula verse 9 hanggang verse 14. Now, pansinin niyo po dito sa verse 9, dadapot nagsitindig ang ilang na nga sa sinagoga na tinatawag na sinagoga ng mga libertino. Now, sa excuse me, kumakate. Okay, pansinin niyo po dito sa wikang Ingles, ang gamit po dito ay freemen. Siguro marami sa atin dito hindi masyado natin naintindihan kung ibig sabihin ng freemen. Lalo siguro yung Tagalog na libertino. Pero para maintindihan natin, yung freemen o mga libertino, ito po ay mga inapo o lahi
ng mga Hudyo na naging alipin na bihag ni Pompey noong 63 BC at sila po ay dinala sa Roma. So mula sa salitang primen, mga pinalaya ito. Ibig sabihin, nung sila ay pinalaya sa Roma, ang ilan sa mga primen na to ay bumalik sa Jerusalem at nagtayo ng kanilang mga sinagoga. Ang ibig sabihin, ang mga freedmen or mga libertino ay mga Hellenistic Jew. Naalala niyo ibig sabihin ng Hellenistic Jew? Mga Hudyo na lumaki ng labas sa Palestine. Mga Hudyo na lumaki sa ibang lugar na nagkaroon ng impluwensya ng mga Griego. Pero itong mga freedmen na ito, iba. Itong mga freedmen na ito, bagamat sila yung mga Hellenistic Jew, kahit na sila galing po sa diaspora, pag sinabing diaspora, pangangalat, meron po silang matinding pagnanais na ipagtanggol at ipakita ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga Hudyo. Ito yung pinagkaiba doon sa mga ibang mga Hellenistic Jew. Yung ibang Hellenistic Jew, lumaki at nagkaroon na ng ugali ng mga Griego. Pero itong mga freedmen na ito, hindi. Pinanatili nila ang kultura at mga paniniwala ng mga Hudyo. Kaya makikita niyo dito, naging sensitibo sila laban sa mga turo na tila sumisira sa mga tradisyon ni Moses at sa templo. Now, meron pong mga scholar na nakahati dito kung ilang bang mga sinagoga ang tinutukoy dito. Para sa knowledge ng iba, pag sinabi nating sinagoga, para makabuo ng sinagoga, kailangan meron kayong 10 lalaki o mahigit. Makakabuo na po kayo ng isang sinagoga. Okay? So dito po, may binabanggit na mga sinagoga, pero may mga scholar na nagsasabi na maaring merong 2 uri ng sinagoga na nandito. Una nga daw po dito yung sinagoga ng mga freedmen, na mga taga-Cyrene at mga taga-Alejandria. At yung ikalawa naman ay yung galing sa Cilicia at galing sa Asia. Yung po ay ayon kay A.T. Robinson sa kanyang aklat na Grammar of the Greek of the New Testament. Now, maganda ho natin tingnan ito kasi makikita natin yung connection dito ni Saulo. Alam niyo po, si Saulo, bago siya naging, ang pangalan ni Pablo ay Saulo. Okay? Bago siya naging Pablo, siya po ay isang Saulo, ang tawag sa kanya. Si Saulo, mula po siya sa Cilicia. Galing siya doon sa isang lalawigan sa Timog Asia Minor. At maaari na si Saulo ay isa sa mga nakipagdiskusyon kay Esteban. Pero kasama si Pablo sa mga nabigo na talunin ang karunungan ni Esteban. Kaya dito ko nakita yung connection na pagdating ng chapter 7, dito na ipinakilala si Saulo. At nung ipinakilala si Saulo, paano siya ipinakilala? Pinakilala siya bilang isang berdugo. Sapagkat si Saulo ang nanguna sa pagpatay kay Esteban sa chapter 7. At tayo sa chapter 7, sa paanan ni Saulo, ibinigay ang mga damit ni Esteban. At bigla akong napaisip na marahil ito'y bilang ganti na ginawa ni Esteban dahil hindi siya nanalo sa debate nila. Ito yung naging ganti ni Saulo kay Esteban dahil tinalo siya sa isang debate na ito'y kanyang porte. Kaya makikita natin dito yung ginawa ni Saulo. Now, bakit naman itong si Esteban ay nandoon sa sinagoga ng mga Hellenistic Jew? Posible din kasing miyembro si Esteban ng isa sa mga sinagogang ito. Kung inyong matatandaan sa huling mensahe natin, ang 6 sa 7 diakono ay mga Hellenistic Jew. Maliban doon nung sa isa na kung saan ay dating hintil na na-proselyte para maging isang Hudyo. Therefore, dahil si Esteban na isa sa mga Hellenistic Jew, siya ay nandoon din sa sinagoga ng mga Hellenistic Jew. At kung yung maalaala, gaya ng mga apostol noon, ang unang mga Kristiyano ay hindi naman agad humiwalay sa kanilang pagsamba
sa mga sinagoga. Natapos lamang ito nung sila'y simula ng usigin ng mga kalaban. Ngayon, nung nagsimula pong ipangaral ni Esteban ng Panginoong Hesukristo na siya yung katuparan ng kautusan, na ang Panginoong Hesukristo ay nakahihigit kay Moses bilang ang propetang ipinangako ni Moses na darating ng nakahihigit sa kanya, hindi ito matanggap ng mga Hellenistic Jew. Dahil si Esteban ay nangaral na ang Panginoong Hesukristo ang katuparan ng kautusan at ng templo, nakita ng mga libertino na tila pagbabanta ito sa pundasyon ng kanilang pananampalataya. Nakita nila ito na parang ito ay isang paninira sa kanilang relihiyon. Kaya ang ginawa nila, sila ay nakipagdiskusyon, nakipagdebate, nakipagtalo kay Esteban. Kaya lang, wala silang magawa. Nauna niyo mga kapatid, hindi ito simpleng bagay lamang. Ang kalaban niya sa debate ay mga pinuno, mga tao na sanay sa kanilang relihiyon, mga tao na nagtuturo, pero tinalo sila ng isang ordinaryong tao. Kaya, anong ginawa nila? Sa kanilang desperation move, humanap sila ng mga bulaang saksi para akusahan si Esteban na nagsasalita ng mga laban kay Moses sa kautusan at sa templo na siyang tinitingin nila bilang haligi ng kanilang pananampalataya. Ba sounds familiar yata itong ganitong pangyayari? Parang narinig na natin itong ganitong pangyayari. Ito'y dahil, kung inyong matatandaan, ganito rin ang ginawa ng mga pinuno ng mga Hudyo sa ating Panginoong Hesukristo. Nung iniharap nila ang Panginoong Hesus sa Sanhedrin, anong ginawa ng mga Hudyo? Anong ginawa ng mga pinuno ng mga Hudyo? Humanap din sila ng mga bulaang tagapagpatotoo. Humanap sila ng mga taong pwedeng manira sa Panginoong Hesukristo. Bagamat totoo na sinabi ng Panginoong Hesus na gigibain niya ang templo, ngunit ang tinutukoy niya dito ay ang kanyang katawan. Ang tinutukoy niya dito, papalitan niya ng higit at mas dakila ang templo na sinasambahan ng mga Hudyo at ito ay ang mismong kanyang sarili. Gayon din sinabi mismo ng Panginoong Hesus na siya yung katuparan ng kautusan, na ang templo at ang kautusan ay pawang anino lamang ng mga gagawin niya. At ito po'y hindi pamumusong. Ito po'y hindi laban kay Moses o sa templo, kundi sinasabi lamang ng Panginoong Jesucristo ang mga bagay na inihula na kanyang gaganapin. Alam nyo, yung nangyari kay Esteban ay paglalarawan lamang ng katotohanan na ang alipin ay hindi mas dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung paanong inusig ang Panginoong Jesucristo, ganon din uusigin ang kanyang mga alipin. Kaya ang punto natin mga kapatid, ang katapatan ng pagpapatotoo sa Panginoong Jesucristo ay tiyak na magriresulta ng pag-uusig ng mundo. Ito mismo ang sinabi ng Panginoon sa John chapter 15 verse 18, kung kayo'y kinapupuotan ng sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapuotan bago kayo. Kaya tandaan ninyo, ang pagsunod at pagpapatotoo sa Panginoong Jesucristo ay hindi lamang pakikibahagi sa kanyang kaluwalhatian, kundi kasama nito ay ang pakikibahagi sa kanyang mga pag-uusig na pinagdaanan. Kaya ang tanong ko sa inyo, handa pa rin ba kayong sumunod sa Panginoong Jesucristo? Kahit na ngayong nalaman ninyo na maaari kayong magdusa ng pag-uusig ng mundo, na pwede kayong kalabanin ng mga tao sa palibot ninyo, paano ka tatayo sa iyong pananampalataya? Kung ang nakataya na dito ay ang iyong relasyon sa iyong pamilya, ang relasyon sa iyong mga kaibigan, ang relasyon sa iyong mga katrabaho, paano ka tatayo sa iyong pananampalataya?
Kung nakataya na dito ang iyong kabuhayan, ang iyong trabaho. Ito ang maliwanag na sinabi ng Panginoon sa Luke chapter 14 verse 27. Sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ikaw ay hindi handang magtiis, kung ikaw ay hindi handang mag-usig, hindi ka karapat-dapat maging alagad ng Panginoon. Kung hindi ka handang magdusa alang-alang sa Panginoong Jesucristo, hindi ka maaaring maging tagasunod ng Panginoon. Kaya mga kaibigan, sa aming mga bisita, sa aming mga regular na dumadalo at sa inyo na mga bagong babautismuhan, hindi namin itinatago sa inyo. Hindi namin sinasabi sa inyo na magiging masaya ang buhay ninyo kapag kayo'y naging Kristiyano. Hindi namin itatago sa inyo ang katotohanan ito. Sa inyo ng mga nag-iisip na magbabautismo at sa inyo ng mga magpapabautismo, ang pagsunod sa Panginoon sa tubig ng bautismo ay pampublikong pagpapahayag ng iyong pananampalataya kay Kristo. At nangangahulugan din ito ng pagdedeklara ng gera laban sa mundo, laban sa dyablo at laban sa sarili mo. Kaya asahan mo na hindi magiging madali ang buhay ng isang Kristiyano. Kaya asahan mo na dahil ikaw ay nagpahayag ng pananampalataya kay Kristo sa publiko, asahan mo ang mga oposisyon na lalaban sa iyo. Asahan mo na may mga pag-uusig ang mga tao. At minsan pa nga, ang mabibigat dito, yung mga pamilya mo at yung mga kaibigan mo na iniisip mo na siyang unang makakaunawa at susuporta sa iyo, sila pa yung una na umuusig at mangungutya sa iyo. Kaya ang tanong ko sa iyo, paano ka tutugon? Kapag ikaw ay inuusig, paano ka tutugon? Kapag ikaw ay inaalipusta, kapag ikaw ay pinagtatawanan ng dahil sa iyong pananampalataya, ito ang dapat na tugon ng isang Kristiyano. Matthew chapter 5, verse 10 to verse 12. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Mapalad kayo pagka kayo'y inaalimura, at kayo'y pinag-uusig, at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo, mangagsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit. Sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Mga kapatid, ito yung tamang tugon. Hindi mo kinakailangang magtago, hindi mo kinakailangang malungkot, hindi mo kinakailangang magalit. Ikaw ay magalak, ikaw ay magsaya, sapagkat nagiging kabahagi ka ng pagdurusa ng ating Panginoon. Alam naman natin na alam po ni Esteban ng panganib. Alam naman ni Esteban na may panganib sa kanyang ginagawa. Bakit? Sapagkat sa mga naunang talata na, anong nangyari sa mga alagad? Hinuli, ikinulong, pinalo. So hindi po bago kay Esteban ang posibilidad na mangyayari sa kanya kapag ginawa niya ang ginagawa ng mga apostol. Subalit kahit alam ni Esteban ang panganib, mas inisip niya ang ebanghelyo ng kaligtasan ng mga nakikinig sa kanya kaysa kanyang sariling kaligtasan. Dahil siya'y puspos ng banal na espiritu, natutunan niyang mahalin maging ang kanyang mga kaaway higit sa kanyang pag-ibig sa kanyang sarili. Mga kapatid, tandaan ninyo ito, ang manahimik, bagamat napakalaki ang pangailangan, ay tulad ng mga propeta at mga saserdote na sumisigaw ng kapayapaan, kapayapaan, gayong walang kapayapaan. Yan ang sinabi ng Jeremiah chapter 6, verse 13 to verse 14. Meron daw mga propeta, meron daw mga saserdote na nagsasabing kapayapaan, kapayapaan, pero sa totoo, walang kapayapaan. Kung may panganib na darating, dapat nating ipalam to sa mga tao na sila'y mag-ingat at sila'y maganda. Mga kapatid, tandaan natin, isang espiritual na pakikipaglaban
ang ating ginagawa. Isang spiritual na kapanganiban ang kinakaharap ng mga tao. Araw-araw ang mga makasalanan ay palapit ng palapit sa kanilang kamatayan. At araw-araw sila'y humahakbang sa kanilang kapahamakan. Sa isang preaching ni Jonathan Edwards, ganito ang kanyang sinabi, ang mga hindi pa nagbabalik loob sa Diyos ay lumalakad sa ibabaw ng hukay ng impyerno sa isang bulok na takip. Sa anumang sandaling maaari silang madulas at mahulog sa walang hanggang kapurusahan. Ito yung toong kalagayan ng mga makasalanan. Sila po ay lumalakad sa isang bulok na takip na ang ilalim ay impyerno at kapahamakan. Kaya ang tanong ko sa inyo, pababayaan ba natin sila na sila ay mapahamak nang wala man lamang babala? Mga kapatid, hindi tayo dapat manahimik. Kung nalalaman natin na ang tanging paraan upang sila'y makatakas sa kapahamakan ng impyerno ay sa magitan ng Panginoong Jesucristo, hindi tayo dapat manahimik. Hindi tayo dapat tumigil. Hindi tayo dapat matakot. Pakinggan niyo po mga kapatid ang konbiksyon ni Pablo sa larangan ng pag-iibanghelyo. Roma chapter 9 verses 1 to 3. Sinasabi ko ang katotohanan na kay Kristo na hindi ako nagsisinungaling, na ako'y sinasaksihan ng aking budhi sa Espiritu Santo na meron akong malaking kalungkutan at walang tigil na karamdaman sa aking puso, sapagkat ako'y makapagnanasa na ako man ay itakwil mula kay Kristo dahil sa aking mga kapatid na aking mga kamag-anak ayon sa laman. Anong ibig sabihin ng talatang ito? May kalungkutan si Pablo nung siya'y naging mananampalataya na makita ang kanyang sariling bayan, ang bayan ng Israel, na makita ang kanyang mga kamag-anak sa laman, na sa kabila na sila ay may malaking pribilehiyo bilang piniling bansa ng Diyos, sila'y tumatanggi sa ebanghelyo ni Kristo. At para kay Pablo, mas nanaisin pa raw niya na siya ay maitakwil kay Kristo. Maligtas lamang ang kanyang mga kababayan. Na para bang sinasabi ni Pablo, kung pwede lamang, ako na lamang ang mapahamak para kayo lamang ay maligtas. Ay makikita natin dito yung matinding pag-ibig, yung matinding paghahangad ni Pablo na ang mga tao ay maligtas sa kanilang mga kasalanan. Na kahit ang kanyang kaligtasan ay pwede niyang ipagpalit para mang maligtas ang mga napapahamak. Mga kapatid, ang puso ng isang tunay na Kristiyano ay nagmamalasakit sa kaligtasan ng iba. Ang puso ng isang tunay na Kristiyano ay may pagmamalasakit sa mga makasalanan na sila din ay magkaroon ng kaligtasan. Ang tunay na pag-ibig ay handang magsakripisyo. Gaya ng puso ni Pablo, handa niyang ialay ang kanyang sariling buhay para sa kanyang mga kaaway. Ganito rin ang makikita natin kay Esteban. Sa huling hininga ng kanyang buhay, ganito ang kanyang sinabi. In Acts chapter 7, verse 59 to 60, at kanilang pinagbatuhan si Esteban at tumawag siya sa Panginoon na nagsabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. At siya'y nanikluhod at sumigaw ng malakas na tinig, Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanan ito. Tingnan yung puso ng Esteban. Ang mga tao ay nagagalit sa kanya. Siya'y binabato. Siya'y pinaparusahan hanggang sa siya'y patayin. Pero nung sabi niya, Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Anong sinabi ng Panginoong Yesus? Panginoon, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa.
Mga kapatid, ito ay isang katotohanan ng isang taong may tunay na pagkilala kay Jesucristo ay isang taong may paghahangad ng kaligtasan ng mga makasalanan. Pero itong gusto kong pansinin natin, sino ba yung naging unang kalaban ng mga Kristiyanong iglesia? Sino yung unang naging kalaban ng mga Kristiyano? Ang sagot, mga relihiyosong Hudyo. Alam niyo, habang inaaral ko to, nakita ko dito yung kasinungalingan ng relihiyon ng mundo. Na yung mga inaakala mong relihiyosong tao, yung pala yung mga ayaw magtiwala at tumawag sa Panginoong Kristo. Sila pa yung umusik sa mga Kristiyano. Hanggang gumawa sila ng kasalanan, sila ay nagsinungaling. Sila ay nanuhol para lamang sa kanilang interes. Kaya kung iniisip natin na yung mga relihiyosong grupo ay walang masamang intensyon, mga kapatid, nagkakamali tayo. Talagang merong mga relihiyon na ang intensyon lang talaga ay magsinungaling para lamang sa kanilang sariling intensyon. At makikita rin natin dito yung isa pang katotohanan. Hindi lahat ng relihiyoso ay naniniwala sa mensahe ng Ebanghelyo. Madalas nating iniisip na ang mga matitigas ang puso, yung mga matitigas sa Ebanghelyo ay yung mga adik, yung mga prostitute, yung mga kriminal, yung mga LGBT. Ito yung iniisip natin ng mga bulag sa katotohanan at mahirap kausapin sa Ebanghelyo. Oo, merong ilan, sabihin natin na talagang medyo mahirap silang pakiusapan at kausapin dahil sa katigas sa kanilang puso. Pero minsan ang iniisip natin, yung mga relihiyosong tao, yung mga palasimba, yung mga laging nagdarasal, yung mga taong laging nasa simbahan, sila yung mas madaling abutin ng Ebanghelyo. Pero hindi ho yan totoo. Dahil noon at hanggang ngayon, yung mga tila relihiyosong tao ang mismong ayaw makinig sa matapat na pangangaral ng Ebanghelyo. Gaya nitong mga Hellenistic Jew. Itinuon nila ang kanilang buhay sa relihiyon, ngunit hindi nila tunay nakilala ang Panginoon sa isang personal na kalagayan. Kaya hindi nila kinilala ang Panginoong Jesucristo. Ito yung katotohanan. Hindi ibig sabihin na meron kang relihiyon, ikaw ay na kay Kristo. Hindi ibig sabihin na ikaw ay matapat sa iyong relihiyon, ikaw ay na kay Kristo. Kaya may paanyaya ko sa aming mga bisita. Sa aming mga bisita na nandito ngayon, hindi namin nais na hindi nyo malaman ng katotohanan patungkol sa buhay at kapahamakan. Ito ang maliwanag na sinasabi ng kasulatan. Kung ikaw ay isang makasalanan, ikaw ay parurusahan at walang magagawa ang iyong relihiyon para sa iyong kaligtasan. Katulad ng mga libertino, katulad ng mga pariseyo, ang relihiyon nila ang nagpahamak sa kanila sa impyerno. Dahil bagamat sila ay mga relihiyoso, hindi nila kinilala si Kristo bilang ang Mesiyas at tagapagligtas. Ngayong umaga kung ikaw ay nandito at sinasabi mo sa sarili mo na ako naman ay merong relihiyon, pero kung ang relihiyon mong ito ay hindi ka dinadala para itatuwa ang sarili mo, kung hindi ka dinadala ng relihiyong ito para kilalanin ang sarili mo bilang isang makasalanan, at kung hindi ka dinadala ng relihiyon mo para pagtiwalaan si Kristo, mapapahamak ka sa relihiyon mo. Kahit gaano ka nakatagal na miyembro ng relihiyon mo. Dahil hindi nagliligtas ang relihiyon ng tao. Ang nakapagliligtas ay si Jesucristo. Ito yung ipinapangaral ni Esteban sa harapan ng mga libertino. Hindi ang pananampalataya kay Moses, hindi ang pagsunod sa mga kautusan, hindi ang paggawa ng mga alituntunin ng templo. Ang tanging kailangan ng tao ay si Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya inaanyahan ka namin, talikuran mo ang iyong pananampalataya sa maling relihiyon. Talikuran mo ang pagtitiwala sa iyong sariling kakayanan para iligtas ka. Bagkus ngayon, harapin mo ang katotohanan na ang tangi mong kailangan ay si
Kristo para sa iyong kaligtasan. Kaya kung nandito ka ngayong umaga at humahawa ka pa sa iyong relihiyong kinagisnan, sa iyong relihiyong magdadala sa iyo sa kapahamakan, sana ngayong umaga ikaw ay nagkaroon ng kaalaman at ngayong umaga hinahamon kita magkaroon ka ng karunungan. Ang katotohanan ng iyong napakinggan ay ilagay mo sa iyong buhay. Ang tanging paraan ng kaligtasan ay si Kristo lamang. At bilang panghuli, verse 15, at ang lahat ng nakaupo sa Sanhedrin ay nagsititig sa kaniya at kanilang nakita ang kanyang mukha na tulad ng mukha ng isang anghel. Ito yung ating third point, pinakinang ang mukha ni Esteban sa harapan ng mga kalaban. Now, hindi ko nating tiyak kung ano talaga ang itsura ng mukha ng isang anghel. Siguro, pag tinignan natin yung mukha ng anghel, siguro, di ba, pag mayroong isang bata na bagong anak, tapos maganda ang itsura, maaliwalas, nakangiti, ano sinasabi natin? Mukha siyang anghel. So, pag sinabi nating mukha ng anghel, siguro mayroong maayos na countenance, mayroong magandang itsura. Sabi ko dito, habang siya daw po ay inuusig, pinagbibintangan, ginagawa ng mga maling paratang, nung tumitig sa kanya ang mga kalaban, ang nakakita nila ay mukha ng isang anghel. Na maaring nakuha po ni Lucas ang ulat na ito mula kay Pablo na nandoon. Kaya nga po maaring may connection talaga na si Pablo ay nandoon nung panahon na siya ay, nung si Pedro ay, nung si Esteban ay nakikipagtalo. Kasi po, after po nito, si Esteban ay namatay na dahil siya pinatay na ng mga Hellenistic Jew. Pasin nyo dito, habang siya ay sinisiraan ng mga bulaang saksi, habang siya ay pinaparatangan ng kasinungalingan, hindi siya nagsasalita. At habang siya ay tinititigan ng mga galit na mga pinuno ng mga Hudyo, ang mukha ni Esteban ay nagdingning na gaya ng mukha ng isang anghel. Paano ba ang mukha ninyo kapag kayo ay pinagbibintangan? Paano ang mukha ninyo kapag kayo ay inaakusahan ng isang bagay na hindi nyo naman ginawa? Mananatili ba kayong maaliwalas ang mukha? Mananatili ba kayong nakangiti at may kapayapaan? Palagay ko'y hindi. Natural sa tao na kapag ikaw ay sinasabihan ng masama, ikaw ay magalit at tumugon ng masamang mukha. Pero si Esteban, iba ang nakita natin. Habang sinasabihan ng masama, lalong gumaganda ang itsura ng kanyang mukha. Dito, ipinapakita lamang ni Esteban na sa gitna ng matinding akusasyon at panganib, hindi siya nakitaan ng takot, galit o pag-aalinlangan. Sa halip, ang kanyang mukha ay naging parang mukha ng anghel, isang tanda ng kapayapaan, kabanalan at kalawalatian mula sa Diyos. Alam niyo, pamilyar din itong ganitong sitwasyon. Yung ganitong pangyayari. Dahil merong isang tao sa lumang tipan na naging ganito rin ang kalagayan. Pero hindi po sa gitna nung siya ay nasa harapan ng mga kalaban, kundi nung siya ay nakasama ng Panginoon. Sa Exodus chapter 34, 29 to 35, mababasa natin dito nung si Moses ay bumaba mula sa bundok ng Sinai, makatapos bigyan siya ng Diyos. At nung tanggapin niya yung 10 utos ng Diyos, ang sabi po sa mga talata dito, ang balat ng kanyang mukha ay nagliliwanag sapagkat nakipag-usap siya sa Diyos. Sa kaso ni Moses, ang liwanag ay literal na tanda ng kanyang pakikipag-usap sa Diyos. Yung glory ng Panginoon, nakita sa mukha ni Moses. Pero dito po kay Esteban, ito ay tanda ng kaloob ng banal na espiritu sa kanyang buhay. Ito'y tanda na merong kapayapaan sa kanyang kalooban ng dahil sa banal na espiritu. So na makikita natin dito,
makikita natin ang presensya ng Diyos sa buhay ni Esteban sa gitna ng pag-uusig. Ito yung katuparan ng pangako ng Panginoon. Na sa kabila na siya ay nasa gitna ng pag-uusig, nandoon ang biyaya ng kapayapaan sa buhay ni Esteban. Hindi iniwan ng Diyos si Esteban sa gitna ng paglilitis. Ang kanyang mukha na tulad ng isang anghel ay patunay na ang Diyos mismo ang nagpatatag at nagbigay ng kapayapaan sa kanya. Hindi ito kaya ng isang ordinaryong tao. Aminin natin na meron tayong kahinaan sa harapan ng mga pag-uusig. Aminin natin na madalas tayong mag-react sa mga bagay na ginagawa sa atin. Pero kapag tayo ay puspos ng banal na Espiritu, yung normal na reaksyon ng tao ay pwedeng mabago. Yung normal na reaksyon ng tao ay magalit at gumanti, pero dahil siya'y puspos ng banal na Espiritu, ang mukha niya'y naging gaya ng anghel. Ang punto ko sa ating mga kapatid, ang tunay na kapangyarihan ng Ebanghelyo ay hindi lamang nakikita sa mga salita ng saksi, kundi sa kanyang buhay, maging sa kanyang mukha, isang kapayapaang nagmumula sa Diyos na hindi kayang itago. Kapatid, gusto kong itanong sa inyo, nakikita ba sa mukha ninyo ang kapayapaang taglay ninyo ng dahil kay Kristo? Kung pag tumitingin sa iyo ang tao, nakikita na lang payapa ka dahil ikaw ay na kay Kristo. Kapag tumitingin sa iyo ang tao, nakikita nila yung kapayapaang meron ka sa Diyos. O baka pag tumitingin sa iyo mga tao, nakikita sa iyo, lagi kang stress, lagi kang balisa, laging magulo ang buhay mo. Parang hindi man lamang nilang makita ang kapayapaang ikaw ay Kristiyano. Alam nyo, tinitingnan ko dito na kahit pala sa itsura ng isang tao, pwede mong makita ang kapayapaan ng Diyos. Tanong ko lang sa inyo mga kapatid, nakikita kaya sa atin ang kapayapaan ng Diyos? Bilang hamon, bagamat hindi natin dapat ipanalangin na tayo maging martir. Sabi nga, do not romanticize death. Hindi nyo kailangan, Panginoon, gawin mo kong martir. Meron po akong nabasa habang inaaral ko to, hindi ko na naisama sa aking dito, pero bumalik lang sa isip ko na meron akong nabasa na isang bata mula sa kanyang pagkabata dahil siya ay anak ng isang misyonaryo, ang kanya pong panalangin, Panginoon, gawin mo kong martir. Isang araw gusto kong mamatay ng dahil sa iyong pangalan. Isang araw gusto kong ako ay makita ng mga tao na matatag na tumatayo sa aking pananampalataya. Pero mga kapatid, I think we do not need to pray that we will become martyr. Hindi mo kailangan ipanalangin na kayo mamatay ng dahil sa iyong pananampalataya. Pero dapat kang maging handang mamatay kapag dumating ang pagsubok ng iyong pananampalataya. Nararapat nating naisin at dapat nating hangarin maging matapang tayo sa pagpapatuo ng Ebanghelyo kahit na ang maging kapalit nito ay ang ating buhay sa mundo. Sa susunod nating mensahe, ito ang kinahinatnan ng katapangan ni Esteban sa pagpatutuo. Naging kapalit ang buhay niya dito sa mundo. Pero ang kanyang kamatayan ay hindi naging walang kabuluhan sapagkat ito ang naging kandila na sinindihan upang lalong maging matatag at masikap ang mga Kristiyano sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Sana ngayong umaga, matagpuan tayo ng Panginoon na maging matapang sa pagpatutuo sa kabila ng mga kalaban. Manalangin tayo. Ama naming Diyos,